Magandang hapon po muli sa ating tagapakinig. Ito po ang inyong lingkod, Arnel Daportil ng Misyon Aksyon Kwentuhan Legal. Araw po ng Biyernes, ikadalabing siyam ng April 2024. Muli po makakasama natin yung ating mga amigo. Pasensya na at medyo nagpapaulit-ulit tayo, nare-redanda yung ating intro, kaya doon sa mga taga-pakinig, pasensya na po, medyo nagtitikinal, problema po tayo sa ating live, Facebook live. Pero ganun pa man, sinisikap natin na muli maibalik yung ating pagtalakayan, pag-uusap dito sa Misyon Aksyon Kwentuhan Legal. Amigo, bati ka muli. Wala kayo kapaguran dyan, Migo. Walang problema. Basta sa servisyo. Migo, magandang umaga, magandang hapon po. Ngayon po ay konting, munting aplikasyon ng legality sa ating pang-araw-araw na buhay. Mamaya po malalaman nyo straight from ating mga caller na nagre-request po ng ating public service. Magandang hapon po sa inyo lahat. Pabatiin muli po si Sir Tomlos. Sir, bati muli at ating magandang hapon po sa ating panauhin na sila Sir Arnel at sa Sir Camilo at sa lahat po na nanonood sa aming Facebook Live. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ayan. Pabatiin din natin si Sir Fred Iñanero, yung presidente po ng Homeowners Association ng dito po sa ano po yun? Real Subdivision. Yan, Ciudad Real. Pasensya na. Medyo pasensya na sa Ciudad Real. Ayan yan po. Ay, yan. magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig ng Action Mission Live at sa lahat pong nanonood sa Facebook Live. Yan, pasensya. Ako muli, si Secret Zero. Opo. Yan po. Yung ating technical. Yun, medyo magisigasig yung ating technical. Muli, sabi ko nga, itong unang tatalakayin natin, itong GC3, yun, itong kahirapan ito, nakalimutan yung land, ano nga yun, Sir Tomlos, yung GC3, GC3 Land Maintenance Services. Ayun, yung GC3 Land Maintenance Services. Ito po yung dito, ang kanila pong lugar, dito po yan sa Mipuyan, San Jose del Monte. Dito po yung kanilang pinagsiservisyohan. Kaya lang, medyo nakakalungkot dahil kung nga itong mga empleyado, matagal nang kinakaltasan ng kanilang SSS, hindi po nagre-remittance ang GC3 Land. Ang GC3 po, Land Maintenance Services. Tinatawagan po natin ang pamunuan ng SSS kasi ito yung unang medyo hindi lang isang taon. Ang nakakalungkot nito, taon na kanilang ginagawa, hindi lang sa isang empleyado, marami pang empleyado ang kanilang kinakaltasan pero hindi nila sinasagawang mag-remit ng kanilang remittance. Yun po. At sabi nga, ng ating si Sir Tomlos, matagal na, halos mahigit 3 taon na siya nagsiservisyo sa kanyang pinapasukan na agency. Sir Tomlos, ilang taon na ba o ilan sa tingin nyo, ilan na yung naikakaltasin sa inyo na sa bilang ko ng kasi noong 2022 3 months lang hinulog nila, tapos noong 2023 6 months lang. So yung yearly ng 2024 yun ang complete pa kasi ito dalawang pa lang ngayon, 2 quarter. Ayun. Ang mission kasi yung ating mga siyempre na ang nakikita kan natin, hindi naman natin sila inuhusgan, siyempre maaaring nakakaligtaan o maaaring hindi kagad nila na-update, pero nakakalungkot dahil pagkailangan nila na pakinabangan na yung benepisyo, hindi mo na magagamit. Halimbawa, kung ikaw nagkasakit, kung ikaw na-stroke, kung ikaw, hindi naman natin inaano na darating tayo sa ganung pangyayari. Kaya lang, pag kailangan mo na, ito ngayon,
ang problema. Sa bagay, kung kanilang i-remit yan anuman oras, talaga naman makukuha mo lang. Kaya lang, makakaroon sila ng penalty. Pero kagaya nga nung nasabi natin, itong programa ng ISIS, nagkaroon sila ng marathon para dun sa mga hindi nakakapagbayad o nakaligtaan nilang bayaran yung kanilang mga empleyado at kanilang share na siya naman inihingi ng SSS. Kaya yun nga, sabi ko nga, Ikaw, qualification question sana. May tanong lang tayo kay Sir Tom. Sir Tom, yung inyo po bang employment with this particular employer since 2000 up to present continues? Yes sir, yes sir. From ano pa yan sir, 2016. Matagal na po sila dyan naging employee, naging guard ng ahensya ng Puyat. Hanggang ngayon. Ako sir, bago lang dyan. Start ako ng 2021, December. So yung mga kasama ko since ng 2016, yung iba doon, hindi nahulugan yung iba. ayun, medyo Kaya po yun, nilakasan ko loob ko para matulungan ko rin sila. ayun. Ito, asahan mo, agad-agad, gagawa kami ng sulat para mabigyan kayo ng repair, kagaya ng isa namin kumpanya na natulungan na, agad-agad sila umaksyon ang SSS. Pinadalan yung kanilang demand letter, yung kumpanya, at yun, kanina nga, na sumagot sa atin, na pinapunta na yung kanilang, kasi union ang nagreklamo, at yung kanilang secretary ay sumadya na dito sa Media First Division para kunin yung kanilang sinasabing referral letter mula yun. Kaya lang, medyo na minapansin ako dun, akala, galing sa ating dito sa sinasabing mission action niya, kaya lang ang nakalagay Raptor po. Hindi po, sinabihan ko si Sir Cornelio na pakibago, baka sabihin tayo hindi naman tayo siyempre malaki rin yun na tao, baka sabihin nakikisakay tayo, may sarili rin tayong programa ko, kung dekada na rin po tayo naglilingkod pagdating sa serbisyo publiko, lalo na sa ating kulong mission action kwentuhan legal. Yun po, yun ang sinasabi ko dun sa ating mga kasama na serbisyo. Ayun po. Ayan. Kaya, ang ating natin, talaga naman pararating natin, lalo din doon sa tanggapan ng Media First Division. Ayan. Kaya nga sir ako lumapit sa inyo Ayun. Salamat naman po sa pagtitiwala nyo sa Mission Action. Kwentuhan Legal, agad-agad kayong pinuntahan namin. Para... Kaya nagpasalamat din po ako kay Sir Arlen kasi kahapon ko sa chinat dun sa kanyang live. Narinig ko lang yung tungkol sa SSS. Pag-chat ko sa kanya, pinuntahan niya ako ngayon sa bahay ng umaga. Sinadya pa ako sa bahay. Kaya nagpasalamat ako kay Sir Arlen. Alam niyo naman po, pagdating sa ganitong natin, tayo, kahit saan ating pupuntahan, makapag-serbisyo publiko lang tayo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po itong mga ganitong mga problema dahil sabi nga tayo ang media ang siyang isa sa inaasahan nila na makakatulong, kaya all out naman ang ating group, ating mission action para sa ganitong mga tulong, lalong-lalo na sa mga ahensya na dapat sabi nga tawagan ng pansin. Ayun, Migo, sabi ko pagdating sa ganyan, hindi tayo atras. Tuloy-tuloy yung ating serbisyo. Yan talaga ang commitment, Migo. At kumbaga, if the duty requires that, hindi gagawin natin yan. At nagtataka lang ako dito, Migo. May mga napabanggit si Sir Tom, no? Kung halimbawa, na-update noong 2021, tapos may update noong 2022, at doon sa kasalukuyan dalawang quarter. Nagtataka ko bakit parang putol-putol lang pag-remit nung
ng kanyang contributions with SSS. Hindi man na-alarma ang SSS doon na ito'y nagiging parang seasonal employee yata ang lumalabas na pagkaka-characterize kay Sir Tom. Amigo, Amigo. Amigo, ito kasi ang napapansin ko kasi karamihan ng reklamo, ganyan ng mga sistema. Ang SSS kasi, kung kailan nagre-reklamo, saka pa lang naman uma-action sila. Pero yung sinasabi, yung mandatory na dapat, minomonitor nila yung ganitong agency, yung ganitong kumpanya. Kung meron sana sila, ayun ko kasi alam ko, kasi naalala ko pa nung panahon pa ng 80s, ganito. Maging yung tatay ko nga, nung nasa abroad siya, nagtrabaho siya sa Erectors, nagtrabaho rito siya sa local, yung GMP. Ayun, meron siyang hulog, nakaltasan siya, hinabol niya pa yun. Kung kailan pa siya nagreklamo, kung nung makita niya na nagkaroon siya ng printout, kung magkano yung hulog niya, doon pa lang umaksyon ang SSS. Yun ang nagiging problema, amigo. Yung nakakalungkot dito sa ahensya, samantalang kung tutusin, napakalaki ng pondo mula sa mga membro ng SSS. Napapabayaan. Sa bagay, salitang pabayaan. Noong pa naman kasi, kahit saan, kahit ngayon nilalapit natin, survivor pension lang, 14 years, 15 years na, wala pa rin action. Yun ang nakakalungkot dito sa tanggapan ng SSS. Dapat yun, nagiging, sila, aware, lalong sinasabi. Di ba, amigo? Possibly, Judy, sana, kung proactive ang SSS, at yung status naman ng member is a regular employee, expected sana na regular ang paghuhulog. The moment na may 2 buwan o 2 hulog ang magkasunod na hindi na ibigay, dapat red flag yun. Dapat i-call yung attention ng either the member or the employer. Baka naman po pwede yung ganong movement, sir. Pwede, siguro, ipaparanting natin, Migo, kasi unang-una, ang totoo niyan, kaya nagkakaroon dito na sa media lumalapit kasi pag sila ang pumupunta sa AGSS, kita mo, Migo, yung isang part 1 natin talakayin sa AGSS, sasalubungin ka ng hindi magagandang ugali. Lalo kung, halimbawa, sa totoo lang, kung ikaw, ako nga nun, kung wala pa akong referral, tiyak, pipila ako na napakahaba, kagaya nga nun, karoon ng problema, babalik ko, aalis ako. Ang dati-dati, pag nagpa-file ka, kung 30 days, nakalagay nga doon sa mandato nila hanggang pag-burial, pinakamahaba, 30 days, 45 days, yun lang. Ang pinakamahaba, yung iba nga, inaabot ng taon, nakagaya na nasabi ko kahapon, na inaabot na halos-halos 20 years, na hindi niya nakuha, dahil pinababalik-balik siya, nung mapikon siya, nag-abot siya, balik ulit, saka pa lang naasikaso niya. Kung ganito yung ating magiging patakaran ng ISIS na habang buhay, anong meron? Nakakapagtaka naman bakit hindi naglalatag ng mga sistema para magabayan, maisaayos, at kung may problema, madaling maaksyonan, Migo. Agree, Migo. Nakikita ko nga dyan if administratively may problema ang pamunuan ng SSS, baka kailangan lumapit na tayo sa Kongreso at by law. Baka may by law magawa ng solusyon yung mga bagay na ganyan. Hindi malayo, Migo. Tayo nagdo-documentation itong mga ito. Kagaya ng lahat natin, kung maaari natin, lahat ng yung mga membro na magsama-sama, gagawa tayo ng sulat para ipetisyon ng ganyan, bakit hindi, di ba? Pangungunahan natin ng mission action para maiparating sa Kongreso o ano pa man, para maamindahan na yung dapat na amindahan o lalong pagandahin yung batas pangsiguro ng ating mga manggagawa. Kasi kaya nga nilikha ng ating batas dito sa Pilipinas dahil yung siguro ng ating mga manggagawa pagkatapos ng panahon na pag ikaw magre-retire na, may pakikinabangan. Pag ikaw nawala o namatay, may pakikinabangan naman yung mga naulila mo. Ganon yung natin, Migo. Kaya lang, sabi ko nga, kay Sir Tom, agad-agad, pagkatapos natin programa,
gagawa kami ng referral letter, ipararating natin at ipapadala natin sa main office dito sa tanggapan na Media Personnel kasi siyang dinadaanan natin para umano pero ganun pa man isusulat para natin sa CEO ng SSS para lalong mabigyan ng aksyon kasi kung hindi naman natin ipadadala doon sa pinakamataas baka hindi niya alam na siya bagong nanunungkulan na wala pang 6 months, siguro, matawagan ng pansin itong si President Rolando L. Makasait. Yan. Yan, Migo. Pero hasaan mo, at ito sabi nga, doon pa sa kasamahan nila Sir Tomlis, na nakaltasan na hindi na-remit, naibigay naman yung mga pangalan, sasabit natin ito. At kulang na lang yung kanilang SSS na ma-repair natin para at yung kanilang sulat na kahit paano na humihingi sila ng tulong sa mission action kwentuhan legal, Migo. Yan. Namin kita, gawin natin sa lalo madaling panahon. Sir, masagot ko yung yung mga number ba nila kukunin ko tapos gagawa kami ng complaint request para ibigay sa'yo? Ganito po yan, kahit na lang yung complaint po kasi, ang legal na po ng SS ang siyang kukuha sa inyo ng reference o anuman bagay na detalye para ihabla yung inyong employer at susulatan niya ng demand letter. Pero yung sa akin, para maging naman, katunayan, lumapit kayo sa mission action, kwentuhan legal. Ngayon, i-attach ko po yan para makita ng SS na hindi ito gawa-gawa namin, kundi bagkus lumapit kayo sa mission action, kwentuhan legal. Yun po yung Sir Tom, ang kailangan namin para sabihin, hindi naman tayo house-shout, sinasabi. May maging professional tayo. Yun po. Opo, sir. Tsaka pa sir, minsan sir, pag pumunta ka dyan sa Star Mall, pag nag-apply ka sa kanila dyan, ituturo ka lang nila sa website nila, ikaw lang na pupunta. Paano kung hindi ka marunong sa cellphone at wala kang cellphone? Yun. May ma-check yung mga record mo. Ito nga, kahapon nga. Alam mo ba na, Sir Tom, yan, na-encounter ko yan. Kami nga, lahat ng complaint ay pinadadala ko o yung mga humihingi sa akin ng tulong sa SSS, ini-email ko sa Media Press Division. Natuklasan ko, taon na, hindi pala nakakarating. Kaya sabi ko, bakit ang bagal nitong Media Press Division? Nung ibigay sa akin, yung ni Sir Cornelio, yung kanyang pansarili niyang email, doon ko isinet, sandali lang naman, wala pa. Nag-uusap pa kami na nakarating na yung email ko. Yung pala, yung kanilang website, yung kanilang data, sabi nung isang IT expert, puno na. Kumbaga sa cabinet, puno na. Siksik na. Kung hindi mo aalisin yun, yung pinaka-file doon, na pumasok, hanggang doon na lang yun. Sakalang maaalis yun, kung kanilang i-download yung mga na-i-email na, yun ang nagiging problema. Pag tama ka, yung website nga, marami nga sa akin humingi ng tulong, lalo't ng mga senior na hindi masyadong, pagdating sa computer, hindi masyadong marunong, minsan, pag magtatype ka pa lang, o i-encode ka pa lang, talagang magkakalito-lito ka. Ako nga, nung ako miss yan, talagang hilong-hilo ako. Ang ginamit ko, yung anak ko na IT, o sila ang tumulong sa akin, o doon pa lang tumino yung aking isinasubmit na kailangan kasi sa SSS, kailangan personal, kailangan website na. Ang problema, ang sarap lang magsalita nitong mga taga-SSS na ayos daw ang kanilang data, kanilang IT system. Maayos sa bunganga, pero pagdating sa, ang katotohanan, pagdating sa serbisyo, talaga naman usag pagong. Paano mo si-serbisyo yan? Kaya 8,000 empleyado lamang sila. Sabi nga, PNP nga, 350,000. Ang siniserbisyo na, 110 million. Ano ang ratio nun? Kung ito, 8,000. So, against mo sa, napakalaki. Hindi nga masiservisyohan. Iba-iba pang nagpapile. Nag-pension, naggagano. Yun na ang nagiging dahilan. Kaya sa panawa, lalo't-lalo pa, dito sa atin si President Rolando L. Makasait, Sir, pakibigyan pansin naman po yung ating mga membro ng SSS. Sayang naman po yung kanilang pagsisikap na yung binabawasan, nagpapakahirap. Yun. Balita ko dito sa Region 3, medyo
maraming kumpanya na hindi nagkakaroon ng remita, hindi nila inire-remit yung mga kinakaltas sa kanilang mga empleyado. At marami rin po ano ko rin po, marami rin mga, lalo na yung mga foreign na may-ari ng hardware at yung mga negosyante rito sa atin. Yun pong yan, yun ang mga violator, sa ibang bansa ho. Hindi obra yan. Pag ikaw naglabag, kagad nalaman, kulong ka dun sa atin. Nako, alam mo na. Pag nakausap si employer, tapos nakangiti na si empleyado na okay na. Pala, ang kawawa naman yung empleyado na nagre-reklamo, matatanggal ka pa. Kita mo yung karamihan dyan, pag ikaw nagreklamo, tatanggalin ka. Pag ikaw nagpunta sa labor, kakanain ka, tatanggalin ka. Yan ang patakaran natin dito sa Philippines, kaya nakakalungkot. Yun po ang nagiging natin. Yan. Amigo, hirap dito sa Pilipinas. Tayo na mayroong violator. Tayo samantalang tayo may pinakamaraming batas na nagawa. Sir Arnel, idadagdag ko pa yung sinabi ko siya kanina. Tungkol dun sa mga underrate nila ng pasahod at saka kulang sa benepisyo. Hindi sila nagbibigay ng tama. Ayun, underpayment pa talaga. Walang net differential. Natin sa labor. Lahat na holiday, hindi nila binabayaran. Ayun. At least okay. Hayaan mo, Sir Tom, ito, pagkatapos natin mag-usap, ayusin na natin yung ating repair na return. Kaya ihandaan nyo na ang kailangan rin po kasi, Sir Tom, pag nagawa ka na, dala-dala na yun, yung tao na nag-open na andun po para hihingihan kayo ng salaysay, hihingihan kayo ng mga requirements na katunayan kayo empleyado sa kumpanyang yan. Yun po yun ang mga kailangan. Sige sir, obligahin ko po sila pag nagbigay kayo sa akin ng schedule. Kausapin ko na sila mamaya. Pagpasok ko, kausapin ko na sila mamaya. Sige po, sige. Salamat po sa oras na ibinahagi sa akin, Sir Tom. Mabuhay po kayo. Ay, maraming salamat din sir sa iyong pagbigay ng tugon sa aking reklamo at sa aming mga reklamo sa aking mga kasama. Sinaawa na ako sa kanila Matagal sila sa kumpanya hanggang ngayon nangangamba pa rin sila sa kanilang mga ISIS contribution na hindi inuulog hanggang sa ngayon. Yan, Migo. Kaya yung doon po sa lahat ng member ng ISIS na kung may parating, mag-send lamang kayo sa amin dito sa aking mission action, Kwentuhan Legal, sa aking messenger. At kung saan man kayo, pinakamalapit, sasadyain ko agad po kayo. Ang inyong likod agad na tinutugunan ng inyong nais na pangangailangan. Yan. Salamat po, Sir Tom. Yan. Maraming salamat din sir. At ako ay magpapaalam na sa inyo at dahil papasok pa ako sa trabaho. Maraming salamat po Sir Camilo sa pagtugon sa amin mga katanungan. Ayun. Welcome Sir Tom. Maasa kayo, basta lumapit kayo at may maasahin kayong tulong sa support. Sige sir. At bless po sa inyong dalawa Sir Arnel at Sir Camilo. Welcome po kayo sa lahat ng oras. Migo, dito po tayo sa pangawalang paksa natin. Ika nga, nilegilan ko kasi ng ating topic kasama si Sir Fred Ingenhero. Yung kanila po kasing barangay at kanilang homeowners, ang naalalaman ko, matagal na itong homeowners dito sa Ciudad Real na katunayan, yung kanilang subdivision, ang pangalan ay Ciudad Real at ang kanilang barangay ay Ciudad Real rin. Kaya lang, medyo nagkakaroon ng hindi magandang, sabi nga, sigalot o sigalot o kaya tampuhan sapagkat itong homeowners, kasalukuyan ako po at dating homeowners president na siya naman barangay captain, nagpapatupad ng kanilang nais na ipatupad na tuntunin sa kanilang barangay. Kagaya po nung kanilang decals na ini-issue na ayon sa ating HUA President, dapat maniningil sila sa halagang 150 pesos pero kanilang
hindi inayudahan kundi kanilang kinontra para sa ganun wag matuloy yung ipanukala nitong barangay ng Ciudad Real. Yan. Ito po kasi itong barangay captain, dating homeowners ko. Ito, maulit. Sir Bridget, Ininhero, ano po ba talaga ang talagang naging sitwasyon diyan sa pangyayari? Kasi medyo nakita ko po nung ating nirecon mo ako at binisita yung mula dito sa Colinas at doon naman mula doon sa Malaria, kung kayo doon papasok, may kalayuan. Ayon nga doon sa atin, nasabi niya, 1 kilometro, pag dito ka dumaan, doon sa nasirang tulay, alam mo, Migo, nakakaano doon, makita ko, yung tulay na dapat idugsong, alam mo, mga 30 meters na pwede naman idugtong, pero kung nga ang developer, alam mo, ang developer, Migo, ito, pag-aari ng Araneta. Sila nagbenta, sila siyempre, nagsibilihan itong mga residente rito, kaya lang, nung mag-iba ang tulay, na siyang nagdudugtong para doon sa siyudad, sa kanilang mga bahay, wala na. Alam mo, nakakaano, Migo? Pag ikaw, palasing-lasing, Migo, doon sa 1 metrong patwalk na dinadaanan nila, na ang sa kanan, yun lamang, ang pinakabarandilya, yung hawakan, isa lamang, dapat, nung nakita ko, dapat para safety, kabilaan, para madulas ka man, hindi ka malalaglag dun sa ilog. Dun sa ilog kasi, creek, na malalim. Siguro, 15 feet ang taas nun. Hindi ako nagkakamali. Di ba, Sir Fred? Sir Fred? Opo. Yan na lang kasi yung way namin na para lang may madaanan, pedestrian, para makatawid. Kaya doon, doon ang pangalawang tricycle. May tricycle sa loob, tapos maglalakad ka sa tulay na maliit, na pedestrian lang, ang tao lang pwede or motor, tapos sasakay ka ulit doon sa tricycle palabas ng pangarap. Ayun. Kaya ang nangyayari, Migo, 2 ang bayarin mo sa napakaikling, sabi nga, 1 kilometer din. Sige, mula doon ba sa pangarap, ang dito sa ilang kilometer, papunta hanggang bahay nyo. Wala pang 2 kilometer, ano po? Wala pa po. Ayun. 1 kilometro lang po ang mahigit na konti. Ayun. Migo, subdivision na yun. Ito ang masakit, Migo. Ang nakakaano rito. Ang masakit nito, Migo. Sila dati kasi ang homeowners, ang siya nagbibigay ng sticker. Ayun. Yung bang sticker mo si Sir Fred, may bayad din? Actually, may bayad po yung sticker kasi part po ng collection yun. Aside from the association dues, yung homeowner sticker is 150. Kasi siyempre kasama yun sa mga expenses, sa operational expenses ng homeowners association. Ayun. Yun ang isa sa mga kinokolekta ng homeowners para sa operation. Ang ano kasi nito, ikwento ko, nang nagiba kasi yung tulay, yung right of way kasi yan ng Ciudad Real ay yung tulay na yan papuntang Pangarap, Quirino Highway. Since nagiba yan before pandemic, hindi na na-restore, what Araneta did is binigyan ng right of way dito sa dinaanan natin through Colinas Verdes subdivision. So another subdivision, parang passing through kasi hindi makadaan yung 4 wheels drive doon. So lumalabas ngayon na lahat ng inisyo ng OWA sticker ay yun yung magiging basihan para makapasok ka sa Colinas Verdes gate. Yung Colinas Verdes subdivision na yon sa gate. So pag may homeowner sticker ka, makakapasok ka ngayon, passing through lang. Excuse me. Ayun. Para makatuloy ka ng Ciudad Real subdivision. Din kung motor lang, ang motor naman pwede makadaan dito sa maliit na tulay na yon. Yun din yung
pinakapasis mo doon sa gate sa Pangarap Village sa May Quirino para diretso ka na Ciudad Real. Yung Ayun. homeowner sticker din. Para makilala ka. Kasi alam mo, kaya ganyan yan. Ganyan kahigpit yan. Nababahala siya. Baka pasukin na naman mga professional squatter. Kaya nagiging ganyan yan. Dahil yung pangarap, ganun din nga anong nangyari. Pero sabi ko nga, mantakin mo amigo. Mula dun sa nagibang tulay hanggang dito sa Colinas, 4.5 kilometer ang layo na iikutin mo. Pero yun nga lang, talagang magsasakripisyo kaysa iiwan mo yung sasakyan. Hindi naman pwedeng iwan sa pangarap yung iyong sasakyan. Kaya minsan nakikita ko dito sa mga pangarap, ang dami mga kotse, mga sasakyan na nakaparado to sa ilalim ng MRT, di ba, Sir Fred? Opo. Nandun, hindi sila makapasok kasi hindi man sila residente ng Ciudad Real. Sa Pangarap po kasi sila eh. Ayun, So, diretso po ako may kwento ko po kung ano yung naging sigalot. Kasi nung February 3 po kasi nagkaroon ng eleksyon, panibagong eleksyon. Kasi before February 3, yung sa kasulukuyang barangay captain ay siya po ang homeowners president. So, naka-hold over capacity na po siya dahil supposedly nung December 2022 pa ang eleksyon. Kaso lang, hindi nakapagpa-elect. So, naka-hold over siya, which is allowed naman na up to 2 years before 2 years mag-lapse. Ngayon, nagkaroon ng election noong February 3 at nakapag-issue na po ng mga homeowner sticker yung HOA sa kanyang panahon din yon noong January. Kasi yung iba nag-advance payment ng Association Diyos, sabay kuha na rin ang homeowner sticker. So sa mga tuwid, lahat yon nabigyan na karamihan at may mga master list na. Pero after election, hindi na qualify yung barangay captain as one of the candidates because of yung nominator ay hindi homeowner member. So na-post through yung election at may mga nanalo na declared ng election committee at majority naman ang bumoto out almost 82% out of 267 qualified voters na in good standing, 217 ang bumoto. So sa mga tuwid, nung tapos na yung election, nagkaroon ng protesta yung barangay captain dahil hindi siya na-considered. Sinasabi niyang illegal yung election, hindi nasunod yung procedure. So dumulog siya sa DSOD, sa Department of Human Settlement and Urban Development at nag-file ng complaint. So ang mga respondent, kasama yung grievance, election committee at mga previous board. Ngayon, nag-counter naman po ang mga gumawa naman ng verified answer yung mga respondent, which is under resolution na ngayon sa ano yan? Human Settlement Adjudication Commission sa HSAC. So, sa mga tuwid, nandun na yung pending. Pero, naglabas siya ngayon ng proposed amendment na ordinance na simula ng after ng election na legal na ang susundin at wala na yung homeowners sticker pag papasok ka ng Ciudad Real Subdivision. So, ini-invalidate na niya, ini-strip out niya yung karapatan ng homeowners na mag-issue ng HOA stickers. Kasi nga, mayroon daw mga irregularity sa pag-issue ng sticker. Nung panahon pa naman niya yun, noong 2023, which is, he is the president at the same time the barangay captain. So, yung mga inaction niya noon, just to ensure na mawala yung para hindi niya consider yung mga bagong elect, ngayon gusto niyang pahirapan. Gagawa siya ng panibagong batas na dekal na ang susundin. Yun po ngayon yung sigalot. At effective na ipa-implement niyan, supposedly last week, Monday, noong April 15 kaso, nag-file kami ng petition ngayon sa Office of the Sangguniang Panlungsod to
to stop the implementation. So, hindi niya in-implement dahil 150 din ang singil niya. Ay nalaman niya na hindi pa na-approve sa City Council yung ordinansa, hindi niya ngayon siningil yung 150. Kasi kakibat sana doon yung barangay clearance at saka yung paniningil niya ng lamination doon sa decal. So ang ginawa niya ngayon, nilibre niya lahat kasi sabi namin, may bumili na yung mga homeowners ng 150 na sticker. So damage na at saka yung prejudice ng mga residente, yung mga interest ng mga residente ay nagkaroon na ng damage at saka prejudicial sa mga residente. So ginawa niya, nag-issue ngayon, kung nakita mo kanina nung mag-iko tayo, nag-issue sila ng decal libre Ayun. at the expense of the barangay, yun. Ang problema po, ipa-implement nila sa Monday, bakit hindi na lang hintayin yung magiging resolution sa petition ng homeowners doon sa City Council? Yun po yung tinulog namin. Sir, secret, if I may makina na. Ulitin Yes, po. ko po, sabi nyo, ito naglabas ng bagong decal, si Capsec, para dito sa Ciudad Real subdivision. Yes po. Tama po ba? At ang gastos Yes, po. niya ay ginastusan ng barangay. Tama po ba? Yes po. Kahit walang approved budget appropriation. Sir, by that itself, bawal po yun eh. Gagastos ang Yun. barangay para sa privado. Asan po, hindi ko po maintindihan bakit, paano gagawin pasok sa, sa qualification ng public use ng public funds. Yung hindi nga po namin yun po hindi namin maintindihan. Okay, sir. Ang isa pa po, bakit yung Ciudad Real subdivision lang po ang kailangan isyuan ng decal? Napakalaki po ng Barangay Ciudad Real. Yung Colinas Verdes po, ang kalahati po niyan ay sakop ng Barangay Ciudad Real. Tapos yung kalahati, Barangay Tungko. Pero bakit yung sakop ng Barangay Ciudad, hindi nila covered ng decal? So, doon pa lang din po, magkaroon ng parang Hindi maganda. Merong parang Discrimination po yan, sir. Opo, yun din po ang isa doon sa sinasangguni namin. Bakit ganyan? Hindi po kaya, try nga po natin kung ayan pa mga action ni Cap na yan alam ng sanggunian ng barangay Ciudad Real. Alam po, kasi pumirma sila sa anim na resolution po. Opo, doon po sa sinabi ko po doon, yung sinabi ko po sa inyong reply nila. Opo. Pasensya na po kaya at hindi ko nabasa pa yan dahil nasa mga mobile pa. Alam niyo po, napumura to. Mukhang this would be a case for ombudsman at saka sa DILG. Baka bigla tayo magpalit ng mga barangay officials, sir. hindi malayo, Migo. Pag ganyan ang nagiging kasi makikita mo, Migo, mayroong nasasabing bias. Tingnan mo, yung punto ng ating presidente ng HOA, kung iyong gagaygayin o yung susundan, Migo, yung Colinas nga naman, ito nga, nasasakop ng Tungko at nasasakop ng, sabagay, yung Tungko, dalawa kasi magkatabi, Migo, ang Tungko, Barangay Tungko at Barangay Ciudad Real. Inahati na nga. Kung yan inahati, tama naman yung kanyang binitawan na salita na bakit hindi lahat? Kasi papasok kayo sa Colinas. Barangay Ciudad Real yan. O, di ba? Medyo hindi kaya sinisingle out lamang ito. Mukhang
baka hindi lang nagigising si Cap sa kanya action, sir. Pero yun nga, Migo, ito, pagkatapos natin, baka bibigyan rin natin siya ng pagkakataon na magsalita. Ito, si Barangay Captain, yun nga, naiwan ko nga, si De La Cruz ba, Sir Prince, sino pa nga po yung barangay dyan, naiwan ko. Benjamin De Leon po. Ayan, si Kapitan Benjamin De Leon. Cap De Leon, ito po, bukas po ang aming program, Mission Action Kwentuhan Legal sa inyong panig. Mukhang hindi maganda ata sa amin. Hindi naman kami iniusugahan yung inyong ginagawa. Sabagay, sa kapakanan ng bawat panig kasi ang ginagawa nyo, kaya lang kung yung bawat panig, ginagawa, merong reservasyon para doon sa mga, ito ba, meron lang naman, sasabihin ko dito, ito ba, ikakampi o hindi kakampi? Dalawa lang naman ang matitingnan doon. Pag siguro, kagaya ng isang nagsusumbong na pinakita sa ating video kanina, na mamaya ipopost ko po, ikaw mo nga ito, umano, hindi kaututan o ano nitong kapitan, hindi binigyan ng bumibili, hindi binigyan ng decal, sticker. Tama po ba yung press? Opo, may sinend akong video sa inyo na hindi tinanggap dahil hintay na lang daw yung magiging Desisyon. resolusyon ng Office of the City Council. Kung ganun. Ang isa pa kasi Kung ang isa pa kasi dito ang inaano namin, parang nakikita namin na may mali siya yung kanyang pag-issue ng decal ay bakit nasa second quarter na po tayo. Diba? Kung wala, sa second quarter na tayo, di sana, umpisa pa lang sana ng taon para yung first quarter, December pa lang, pinamamahagi na. Yung last quarter ng taon, bago ng December, yung last quarter, October, November, yung December, November, tama ba? December, November, September, November, yun dapat doon, pinamahagi na yung decals na yan. Kaya alam, sabi ko nga, kung sususugan natin, kung yan nga, sinasabi niya, saka na pagkatapos ng resolution, saka bigyan yung kanina na ibinigay na pinakita natin sa video, dapat pagkatapos na rin ng resolution, ipa-implement niya yung decals, di ba? Yes po, kasi wala rin palang ordinansa dahil dapat i-implement na yun kung na-approve sana yung ordinansa plus maniningil 150 ay hindi nga na-approve pa. So, hindi siya naniningil, dapat hindi rin niya i-implement yung decal. Ganun lang din po. Ayun. Ayun po. Kaya sabi ko nga, ito, medyo amigo, sabi ko, mananawagan tayo dito sa ating butihin mayor ng San Jose del Monte, si Mayor Arthur Robes. Mayor, mukhang mukhang kailangan ng yung inyong sabi nga Ang intervention ni Mayor ay kailangan dyan, amigo. Oo nga, yun ang napansin ko. Kailangan na ilapit natin, susulat tayo para kung ito man nagkakaroon, dapat yan pantay-pantay. Walang kinikilingan. Kasi oras na ng serbisyo, tapos na yung pamumulitika, amigo. Di ba? Ngayon, yung panahon na ngayon ng serbisyo, pang serbisyo. Di ba? Tama mo kami, pero pagka nagkamali-mali na diskarte, amigo, baka may bagong barangay election na. Hindi malayo, amigo. Alam mo, hindi malayo, amigo, magkaroon. Sabi nga, hindi natin to iiwanan, amigo. Pararating natin sa mga kinukulan, tayo ang magiging mata. Kung ano ba talaga ang mangyayari. Tayo magmamadyak dito, tayo mga media. Ito, kagaya dito sa Kwentuhan Legal, isa tayo sa magiging, sabi nga, magiging aparato o yung magiging kasangkapan para lalo natin masubaybayan yung ating mga nais na iparating na problema sa mga kinaukulan lalo na dito kay Mayor Arthur Robes. Kaya kay Mayor, mukhang medyo sa tingin natin medyo hindi patas, hindi pantay yung umiiral ng pagpapatupad ng batas. At sana naman itong si Kapitan
Kapitan, baka naman, medyo maglinay-linay kayo o kaya hinay-hinay kasi unang-una, mga kabarangay mo yang nasasakupan. Kung hindi ka man, naibuto nila, ang totoo niyang kapitan, isang barangay ang pinagsiservisyo. Ha? Sa totoo lang, kapitan, iisa ang barangay niyo, magkakapit-bahay, hindi naman malayo. Ayon nga dito sa sinasabi, pinarating sa atin, ikaw pa nga ang huwa president, dapat naging ehemplo ka. Hindi ka ehemplo na pagkawatak-watak. Ang isang barangay, nagkakaisa. Kasi pag hindi nagkakaisa sa barangay, sa totoo lang, baka maya pasukin kayo ng ano-ano man, hindi nyo maipagtatanggol. Kung nagkakasama-sama kayo, bago pasukin yan, napakatatag nyo. Parang walis yan. Walis ting-ting na pag nagsama-sama, malakas, humihiwalay ka. Pag nagwalis ka, kunti lang ang mawawalis mo. Kung ilan-ilan lamang ang nakinabang sa'yo, baka yun lamang. Ayun ang sinasabi ko kay Kapitan. Maging matalino ka sana, Kapitan. Naging huwa ka, naging tatay ka. Ikaw nga, pag ikaw ang huwa president, ang tawag kasi dyan, yung alternative mong pangalan, pres, tatay. Ikaw ang tumatay yung pinakapadre de pamilya dyan sa isang barangay. Ganyan na anong klaseng ama ka dyan sa barangay? Di ba, amigo? Ang amigo, siguro nga, sana sir, tawagan natin ng pansin si Kap at baka naman nga, nadadala lang ng emosyon. Siyempre, siya pala kumbaga sa pananaw niya, siya nasadlak, nawala sa being OWA president. Pero, sir, isipin nyo, barangay captain pa rin kayo kahit hindi kayo OWA pres. So, oo nga, mahawakan niyo po yung posisyon. Meron po duties and responsibilities, sir. So, sige po, sir, sana po mapangalagaan niyo yung barangay syudad at ito ay mag-umpisa po para kayo kunin niyo yung pagkakataon na maibangon ang sitwasyon, sir. Yan nga, amigo. Alam mo pa, amigo, ito pa sasabihin kay dudugtong ko. Alam mo, amigo, sa isang, ang yung sasabihin pa natin, mahirap maglingkod sa dalawang Panginoon, amigo. Pag naglilingkod ka, isa lang. Kasi pag dalawa pa, delikado ka, amigo. Yun ang kasabihan. Dalawang Panginoon na pinaglilingkuran mo. Tayo, alam mo naman tayo, tayo yung bansang reliyoso. Hindi po, sabi nga, sa ibang salita, mapanibuguhin ng ama. Kung dalawang ama ang siniservisyohan mo, delikado ka. Di ba, amigo? Dapat maging matalino ito si Kapitan. Kaya, Kapitan, sabi ko nga, baka naman, ayaw mong mapupuna, ikaw public service, sabi nga, public figure ka, ano man nakikita siya, ipupunahin ka. Dahil servisyo publiko ka, inalal ka na niyan, tinalal ka ng mga taga-barangay mo. Yan ang nakikita ko dyan. Sana naman maging matalino ka sa pagpapatupad ng batas dyan sa barangay o anumang batas. At doon naman dito sa kay Mayor, sana mapakinggan yung ating idinadain, yung ating ipapaabot na problema ng barangay Ciudad Real sa pangunguna ng ating Pangulo, Presidente na si Sir Fred Inyenhero at yung kanina, yung kasama yung kanilang sekretary, nakausap rin natin personal, amigo. Ayun, si Sir Ortelia at yung sekretary nila ng HUA, nakaharap rin natin. Yun nga, kailangan natin ipaabot, amigo. Kaya sabi ko nga, itong, dapat natin parating. At yung ating pakibatiin ko muna yung ating si Carlito Parinya sa Luna, nakasalukuyan nanonood, hindi ko nabati yung iba, amigo. At yung ating paki-like and share po yung ating programang Kwentuhan Legal, para sa gano'n, pasensya na po, dito na po ako nag-live dito sa loob ng sasakyan kasi doon po, ayaw pala ito na mainit, gusto malamig, amigo, itong natin. Amigo, magastos pala itong natin. Makala ko, obra. Nung nainitan, ayaw. Itong inilagay ko sa malamig, hindi nagahang. Hindi, amigo, palagay ko. Mainitin din pala ito, amigo. Ito, amigo, ito. Kung meron lang, papalitan ko ito, amigo. Gusto niya, hindi naging tapat sa akin to. Pag itong nasa erin to, pinapagod ako.
Oh. Dito, ano lang yan, nadarang lang yan. Yan, sa bagay, Migo, ito kasi, mainit. Migo, buti, napapaalalahanan mo ko, talaga naman, pag ako nagalit rito sa talagang siyang papalitan ko siya. Madaling magpalit, Migo. Oh. Ito ka dyan, Migo, ang isang bagay, the moment na hindi nga na-perform ang what it is supposed to perform, ay pinapalitan. Ganun din naman sa mga, kung ano man ang ating sitwasyon sa buhay, sabi nga natin, that no one is indispensable. So, ewan ko ba. Kaya ito si Kapitan, ito, magaling tong, Migo, itong katambal natin, magaling. Biro mo, naisipan pa natin yun. Ibig sabihin, makita ni Kapitan, yung kanyang ginagawa, relate na relate tong ating Migo. Itong ginagamit pagdating nagla-live tayo. Relate na relate. Baka tumino ngayon. Kumunga aircon. O tumino, baka naman si Kapitan, kailangan ipa-aircon muna bago maging patas yung kanyang maging bilang isang ama ng barangay. Di ba, amigo? Migo, iyan tayo. Kaya, sama na rin natin na panawagan sa among ito. Kay Mayor. Baka po pwedeng Mayor, pagbigyan nyo nga po ng pagkakataon na si Barangay Captain makausap ng mga members ng OWA para po sila makapaglabas ng kanilang hinahin. Baka yun lang po naman ang kulang na para pagkapalagayin sila na doon. Pero Mayor, baka po pwede po. Ayun, yun nga, yun pa, kaya kahit pa paano, sabi ko nga, kung sa Lunes, sabi nga, hindi natin susuportahin natin sa Kapitan. Kung sa Lunes nga, haharangin nila, i-cover nga natin kung talagang tututuhanin ni Kapitan yung kanyang gagawin. Alam mo, Migo, kung yun ang gagawin niya, malaki ang malaking violation ang gagawin niya, Migo. Muntakin mo, haharangin mo. Doon ka residente. Anong batas ang kanyang lalabagin? Napaka-bigat, Migo. Harassment yun. Sa puntong yan, walang iba kundi salig ng batas na mapag-uwi na yan. Napakabigat to. Ewan ko na lang kung saan nabutin tayo. Maliban na lang, nasa kalidad yan ng China siguro. Yan, tama ka mga. No, sabi nga laging sinasabi nga ni Fredley, no one above the law. Sabi nga, hindi ka po pwedeng mangiba ang batas, pangibawan ng kailangan ikaw sumunod. Hindi ikaw ang ikaw magpatakbo ng batas. Tayo tagasunod lamang. Yung batas ginawa para sa tao. Hindi yung batas gawin ng nagpapangisya na gamitin mo itong nagiging... Hindi ko po pwede gamitin ng batas pag maging sumigil sa tao. It is made to serve the people. Yun. Kaya sabi ko nga, sige, abangan natin ito. Sabi ko nga, pagdating sa ganitong mga serbisyo, talaga dito tayo alerto para maipakita natin. Migo. One second, Migo. Ang inaano lang natin dito it is, di ba, sinasabi natin, prevention is better than cure. So sa maagang panahon na to, bago pa man mangyari yung hindi ka nais na sana huwag na mangyari sa Lunes. So yung palang solusyon na kumahari ko. So panawagan po natin sa mga pinuno na nakakasaklaw diyan sa Ciudad Real, Barangay, at sa San Jose del San Jose del Monte, Bulacan. San Jose del Monte, San Mayor, baka pa pwede mo. Panawagan na alam ko naman, ito si Mayor Arthur Robes, Migo, matagal ko nang kakilala ito, matagal ko na rin nakasama. Pagdating naman sa ganito, action man natin, hindi naman ito como ganito, napakalawak ng kanya. Kita mo, San Jose, masiso, ganito, nakilala. Nung minsan nga, binati ko sa kanyang ginawa nung kanyang sinasabing Sapang Palay Hospital. Ngayon, napakaganda na. Doon ako nagpagamot. Talaga naman nasiyan ako. Kaya harapan sinabi ko, kinongratulate ko yung ating butihin mayor ng San Jose del Monte. Mayor, ang galing mo. Nangiti siya.
Oh, ito naman siguro, pagdating dito, mga kababayan natin, ito nga lang, ito pagitan ng malaria, ng sakop ng Caloocan. Diyan kasi dumadaan. Dito naman sa developer ng ating na kanilang nabilhan, baka sir, mga ma'am, kayo naman po, kayo developer, kayo na may-ari ng lupa dyan, lawakan nyo naman po, aanihin nyo yan. Kunting bagay lang po yan, sa tingin ko, may yung na yon, kung bubuhusan, lalagyan ng tulay sa 30 meters, wala pa 5 milyon. Oh, napakaganda, lawak na nun. Baka 3 milyon, di ba, sir? Fresh? Opo. Hmm. Pero kung may nag-i-initiate naman po kami na hihingi kami ng tulong din sa kinaukulan kung medyo matagal pa yung kanilang joint venture sa pagpagawa ng permanenteng tulay kasi mas medyo malaki, kahit na yung madaanan lang po na 1 lane, ay okay na po, temporary lang. Yan, alam ko, sakop rin naman ito, ang bayan ng Bulacan. Hanggat, manaririnig natin po ikaw mo nga sakop ng ating mayor, hindi natin hahakbangan, hindi tayo mag-over. Ilalapit muna natin. Pag yung wala pa naman pundo na kailangan may ma-action na kagad, ilapit po tayo dito sa ating gobernador ng panlalawigan, si Governor Alvarado. Sa tingin ko, tiyak naman, initially, makakagawa kagad ng kawawa naman kasi Migo. Kung nakatipid ka na, 15, dalawang malaking bagay na yung 30 pesos na higit ang pamasahe Migo. Na imbis na nakatipid ka, imbis na maglalakad ka, kasi yung isa't kalati, 2 oras pag nilakad mo, napakabilis yun. Dito lang naman matraffic dito sa Carino Highway, itong ginagawang MRT. Di ba? Sa ngayon, napakahirap. Ikaw, for clarification, so yung tulay na nasira ay pribadong tulay, tama ba? Opo, hindi pa po na-donate po yon sa LGU, kaya privado pa po. So, by that, Sir Sigfrid, masasabi natin na it would be impossible to spend public funds on that dahil otherwise there would be a violation there, Sir. So, malamang po na, ang kailangan talagang bumalikat ng gastusin ng pag-rehabilitation niya is whoever owns it. Yung Sir ang short answer natin sa unang query. Yes, Sir. Mare, Yes, sila talaga. Pero mag-i-initiate po sana yung homeowners na kahit papano magsusolicit kami ng funds. Parang hihiramin lang yung mga bakal para lang may madaanan. Then pag gagawin na yung permanente, ibabalik din namin. Yun yung aming mga initial proposal kung mamarapatin lang pwedeng gawin. Para lang just one guidance mo na whatever is it that you're going to ask from the government on that, it could never be something permanent or something na pwedeng temporary, ilagay na steel bridge na kakalasan din eventually. Pero yun nga po, it will be very, very difficult, sir, na mag-spend ng government for private use. Yan po, sir, ang ating take on that matter, sir. Oo. Hindi naman po, kumbaga sa parang magsusulisit lang kami yung mga scrap ng mga bakal na hindi masyado ginagamit. Tapos kami na ang gagastos noon sa pagpagawa. Then after naman na i-dismantle na yon kasi gagawin na permanente, we will return it also. So parang walang ginastos yung public funds, puro private ang manggagaling. Opo. Bakit hindi? Migo, may nakikita naman ako kung nga sila mga residente nagbabayad rin. Ang totoo nun, Migo, sila taxpayer rin ng San Jose del Monte. Di ba, Migo? Ang totoo naman, Migo, on that road, that is correct. Ngayon, kung nga sila taxpayer, meron naman siguro na mahiling, mailambing. Bakit nga yung mga residente dito sa malaylayin ng mga ilog, ganito, binibigyan?
nabibigyan ng atensyon ng ating lokal na pamahalaan para bigyan sila ng pabahay, bigyan sila ng... ito pa kaya, amigo, ito pa kayang ating mga homeowners na bumili ka dyan, ito isakop ng San Jose del Monte. Hindi, alam mo, amigo, nakita ko yung mga bahay naman, hindi biro yung mga bahay doon. Sabi ko nga, makikita mo, doon pa nga, malamig pa nga yung lugar dahil makikita yung terrain, amigo. Ang ganda, palibot sila ng matataas na bundok. Sabi nga, doon siya sa baba, napakaganda, amigo, malamig pa. Saka maluluwag ang kanilang luti. Kung yan, isa ngayon na, kung kita mo, kung nagbabayad sila ng tax, pwede naman silang maglambing. Baka naman, ito ganito, makita ng ating pamahalaan lokal, ng na siyang mayor ng ating bayan, na walang iba yung ating si Mayor Arthur Robes. Sabi ko nga, yun ang napapansin natin. Bakit hindi? Nasa bagay, nasa pag-uusan mo na, malay mo. Hayaan mo, sir, gagawa tayo ng sulat. Pag nakagawa rin po kayo ng sulat na ipinarating sa ministry kasi kasama yung aking partner, kami mismo ang magdadala na ipakikita na ito donodulog. Maari naman ang mission action, 21 legal, maging mediator o maging mediation o ano pa man. Sa atin kasi ang layunin namin yung makabuti. Kaya nga nung naisabi ko yung natulungan natin, yun natuwa sila kahit win-win solution ang nangyari, win-win solution ang nangyaring naipaabot natin na natulungan natin. Ganun po kasi ang layunin natin. Hindi tayo kasundan kung magiging maayos tayo, sama-sama tayo magtatagumpay. Di ba, sir? Opo, maraming salamat po. Sana po matulungan niyo kami sa bagay na po yan. Yun po ang naming harakin. Yun nga. Kaya doon sa lahat ng residente na kung makagagawa nga po kayo, sir, ng isang resolution, immediate resolution, na board resolution, katunayan ganito, maliban doon sa isinampan yung kaso, kasi ang hirap po kasi, sir, pag iyon nasa kaso na, dito na iparating na natin, minsan, nagkakaroon ng paksyon. Sana naman yung mga kinaukulan na siyang nagde-decision, nagiging bukas ang kanilang kaisipan, wala tayong sabi nga, pantay ang pagpapatupad ng batas. Walang kinikilingan. Bali, ang ginawa lang po namin, hinarang lang po namin, gumawa lang kami ng petition to stop the implementation. Kasi nga, may proposal sila doon sa legal na issuance, which is, ang sinabi nga namin doon ay may karapatan ng homeowners na since the creation of homeowners ay kami na ang nagbibigay ng nag-i-issue ng sticker at hindi yung barangay. Yun po ang namin. Kasi unang-una, wala namang public funds na ginagamit yung barangay para sa mga daanan dito kasi still it is within a private pa rin ito. Subdivision. Subdivision. Yun nga. Amigo, alam mo ba, tama po kayo. Sabi ko nga kanina, naikwento kumigo sa kanila, kung nga, matagal rin tayong HOA president, alam mo, amigo, ito kasing ating barangay, meron tayong internal agreement o arrangement, yung internal na pinatutupad dito pa lamang sa homeowners. Then, kung ikaw barangay, meron kayong dalawa pag-uusapan between barangay at homeowners. Sabi ko nga, kasi nangyari kasi yan, amigo, meron problema sa isang homeowners, gusto, kung nga kami kakilala sa barangay, gusto kunin ka agad ng barangay, sabi ko, hindi po pwede. Bakit? Meron rin batas po ang homeowners, kaya nga kayang nagkaroon ng homeowners. Ano po ang maliwanag dyan? Maliwanag na homeowners, magsasamahan na magkakapit-bahay na kung maaari, kaya nga itinatag nyo yung homeowners dahil nagkasama-sama kayo, nabuklod kayo sa isang layunin. Ngayon, kung mga nagkatampuan, gusto mo kagad, meron, kaya sa batas natin, amigo, di ba? Meron sinasabing mediation, di ba, amigo? Bago itaas doon sa korte, ang maari, ang ginagawa ng korte, idadaan ka muna sa pahuhupain muna yung inyong
kung ano man ito. Ito, nakikita ko meron lang tampuhan ito. Pero kaya nga, sabi nga, simpleng bagay lang. Pero sabi nga, napakasimpleng bagay pero malaking problema, amigo. Napapansin ko. Kasi mantakin mo, hindi ka papusikin, amigo. Saan ka matutulog? Di ba? Hindi ka papusikin sarili mo ba? Aywan ko pag hindi ka magwala. Lalo na siguro. Sandali, Migo. Dahan-dahan lang. Ah. Hindi naman sinasabihan mong saan matutulog. Delikado yan, Migo. Hindi, Migo. Kasi may sarili kang bahay, Migo. Hindi, wala kang decals. Wala kang decals. Sticker decals. Dito sa Colinas, Migo, may isa pa nga akong narinig. Isang konsyel na, Migo, konsyel ng bayan. Walang decals, sticker, hindi pinapasok sa Colinas. Anong meron yun? Di ba, Migo? Ano yan, Migo? Internal yan eh. Yan yung usapin within the Homeowners Association. Kaya nga, there is a delineation between public and private. Yung opisina ni SAP will take hold para po sa public area within his jurisdiction. Pero for those private area, wala po siyang dyan. Wala nang hold ng public office niyan. Unless merong violations that will require his office to look into the complaint within the private area. So, ano po yan eh? Maliwanag po naman yan. There is a delineation between the private and the public area. So, kaya nga tayo may sinatawag na jurisdiction. Yun po sa napagitin sa secret na possible na mangyari sa Monday. May kopya kaya ng barangay ordinance the self-secret. Wala pa nga po kasi yung pinapa-implement nila through the instruction lang of Araneta. Kasi ang Araneta ang may hawak sa security. So, sana, yun nga sabi namin, wait for the outcome of the deliberation or hearing. Secret Sa nakarating sa kaalaman nyo, bagay niya yung secret. mismo po sila, may letter po sila na supposedly last April 15 yung implementation. Pero nakipag-usap ako sa Araneta na kung pwede, wag mo na i-implement. So, nag-extend. Sir Secret, mapaputol ka na kayo ha. So, yung letter na yan, address Araneta po. Aranetas. Si Aranetas, yes, sa inyo. So, Yes po. I would suggest, sir, na sana mabigyan kayo ng kopya ng Araneta, no? Pangalawa, of course, meron po silang binigay na letter kay Mr. De Leon. Yun nga po yung ginamit niya sa proposed ordinance. Tapos yun yung ginamit niya para sa pagpapatupad na magkakaroon ng decal. Ngayon, yun din ang basyan namin na sumulat kami sa Araneta to temporarily await the resolution. Dahil nagsumulat na rin kami sa Office of the City Council at binigyan namin sila ng kopya ng petition namin to stop the implementation. Kaya dinifer niya for 1 week. Kaya sabi niya, the secret, meron din po tayong ina-assume. Assumption lang natin, no? We are assuming that the Aranetas would abide by the request of the good campaign, barangay campaign, chairman. We must also give the benefit of the fact from the Araneta side whether they will consider the letter or not, no? So, iba pa po yan. Remember, kung meron mang action, it will be the Aranetas to win the action, not the barangay. Because precisely, the area is a private subdivision. So, ang nakikita po natin dyan, dapat makonsider din ng Araneta. They should also consider whether the order is a valid or legal order or not. It is for their consideration. Yan siya ang ating take sa bagay niya. yes po. Ayun. At least, ito, Bigo, sabi ko nga,
itong ganito, nakakatulong ganito yung kwentuhan legal, para lalong madagdagan yung ating kaisipan, madagdagan yung ating presensya, yung madagdagan yung sabi nga maging matalino tayo sa bawat hakbang. Di ba, amigo? Oo, Miko. Kaya nga mas maganda, pinag-iusapan eh. So, kaya nga, part of our move is to ask the mayor of San Jose del Monte to give the venue sana at bago pa may mangyari ganyan, prevention din, let us prevent whatever yung napoporsi natin na hindi magandang outcome. The earlier the better po. Yun sa kanya po, mga sir. Ayun. Opo, maraming salamat po. Paano po, matulungan niyo kami maayos yung usok na nangyayari. Apo, kami naman po, willing po kami. Amigo, yung ating sabi ko nga, ang bilis ng oras, ang bilis ng talakayan natin, yung oras, nagmamadali, mas mabilis pa sa ating talakayan. Magugulat kayo, ayan na naman. Kanina, doon po sa mga kanina, doon po sa mga nanonood, nagkakaputol-putol, nagkakaroon ng technical problem po. Lagi namin, pag backdating dito, hindi naman po na nagloko, dire-diretso na. Kaya pasensya na po, doon sa unang mga nanonood, naputol. Ito, balikan na lang po ninyo yung aming talakayan. Ayun. Pero bigyan muna natin at ating si Sir Fred sa last parting ni ating Huwa President ng Ciudad Real. Sir, para naman dun sa ating mga kababayan at kabarangay mo. Opo, in behalf of all the homeowners members po and my colleagues sa board of directors and officers, nagpapasalamat po kami at iparating po namin sa inyong lingkod sa Mission Action Live yung aming kinakaharap ngayong problema. Sana po ay masolusyonan ito sa magandang pamamaraan, which actually we are also exhausting administrative remedies para hindi na umabot sa korte at maayos. Yun nga ang aming ding hangarin na sana tulungan nyo rin kami na maging mata, eyes and ears, na maging tagapagmasid kung ano man po ang magiging sunod na hapangin ng ating kapitan dahil ayaw po natin na magkaroon ng hindi magandang unawaan, lalo na siyempre ang karamihan dito ay mga residente at dugo at pawis na binili nila yan. So siyempre paglalaban din po na nila yan. So yun lang ang amin sana na maayos sa magandang paraan na pagdating ng Lunes ay hindi nila i-implement muna yung no decal, no entry kasi karamihan naman po ay nakapili na ng homeowner sticker at yun pa namang sa decal ay hindi pa na-approve yung kanilang ordinansa na pinropose sa City Council at hindi pa na-approve na pwedeng i-implement. So yun lang sana at panawagan ko rin sa Araneta na taga-implement ng security na status ko lang po muna, i-honor nila yung ano man yung mayroon yung presidente, mapa-decal man yan o mapa-homeowner sticker for the meantime. Yun lang po. Dagdagan mo na rin, Sir Fred, yung ating butihing mayor para at least makarating rin sa kanyang tanggapan. Opo, sa ating butihing mayor po na sana po ay matulungan nyo rin kami at pag-ayos kung ano man yung gusto na nangyari sa Ciudad Real na bilang ama po ng San Jose del Monte ay sana po ay ikaw yung magiging aming tagapag-ayos sa ating lipunan at umaasa po kami na sana ay ikaw yung bilang ama ay mapag-ayos mo po yung mga anak na member ng mga taga San Jose niyo po. Maraming salamat po. Ayun. Muli, salamat, Sir Fredit. At salamat sa yung ka-homeowners. Amigo. Amigo. Senior rin po, Sir Arnel. Senior rin po, Sir Arnel. Kay Sir Camilo po, maraming salamat din po sa pagbibigay ng inyong oras sa amin na problema kasi
yun nga, kaya kayo na talaga ang inuna namin na maidulog ang itong aming suliranin dito sa aming barangay. Ganun din po sa mga bumubuo ng inyong programa po. Maraming salamat po ulit. At magandang hapon po sa lahat. Ayun. Migo. Po, Sir Secret. Amigo, ito, mapasingit ko lang nabanggit mo kanina mabilis ang oras. Time waits for nobody, no one. Let us also consider that timely resolution in any problem is paramount to cure. So, sir, mga sir, whoever has the solution, maganda po yan aksyonan ka agad. Prevention is better than cure. Po, panghabol ko po, siguro kung last remedy po na masasabi natin para kay Sir Secret, it does not, hindi naman po kayo na-prevent to ask for a issuance of a TR o on the patent kung sakali. Baka po pwede nyo pa rin consider po, sir. Ganda nga po sa inyo lahat, sir. Ayun. Sige po. Thank you very much po. Okay. Sir Camilo. Okay. Doon sa ating mga naging panauhin ngayong hapon na to ng si Mission Action Kwentuhan Legal, lubos po kami nagpapasalamat sa po ng aming kasamahan na bumubuo ng Mission Action Kwentuhan Legal. Salamat po sa inyong pagtitiwala sa aming programa. Kaya sa lahat po ng mga kinaukulan, yung ating nabanggit mula po sa kapitan, mula po sa ating mayor ng bumubuo dito at sanggunian, humihingi po kami ng isang alalay o isang napakagandang pag-alalay dito sa ating mga kababayan o dito sa San Josinyo para sa ikalulutas ng kanilang problema na sabi nga, kung inyong mamarapatin, ang pinag-uusapan natin ay tulay. Ito yung tulay na siyang nagdudugtong para sa Kayaalwan. Bigyan natin ng napakagandang ibig sabihin, interpretasyon. Yung tulay na yon, kung mabubuo ng may ngiti at halakhak, napakasarap dumaan doon. Wag natin hayaan na magkaroon ng paman hadlang o ikasasama sapagkat iisa lamang po tayo dyan sa barangay na yan, iisa lang ang ginagalawan. Kaya yung tulay na sana na pinapangarap, maging pangarap na pinakamasarap na daanan. Yun po lamang. Yun po ang aming pinararating sa mga kinaukulan. Kaya muli po, kasama po ng aking partner, muling nagpapasalamat sa inyong tuloy-tuloy na pagsubaybay ng Mission Action Kwentuhan Legal. Muli po, God bless you all.